Hello guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayong hapon ay mahalaga ang ating pag-usapan. Pag-usapan natin ngayon kung paano malalaman or mabiberipika kung yung tax declaration as proof of ownership is malinis or tinatawag nating clean tax declaration. Kung saan may mga sellers tayo na binebenta nila yung lupa or lupa nila at wala pa silang titulo. So ang proof of ownership pa lamang nila na pinanghahawakan is yung tax declaration. Pero bago tayo magsimula, intro muna. Alright, balik po tayo sa ating discussion ngayong hapon. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe, paki-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest uploads. Introduce ko lang yung self ko. Ako nga pala si Mark Anthony Versosa, small-time vlogger from Leyte. Isa din po akong PRC accredited real estate salesperson. So ang trabaho ko po talaga ay magbigay ng free advice or wherein we offer free consultations doon sa mga individual na may mga katanungan patungkol sa real estate. Lalo na kung plano nilang bumili ng lupa o di kaya magpatitulo ng lupa. Pero ngayong hapon, ang main topic natin ngayon ay ang katanungan, paano malalaman kung ang bibilhin na lupa kung saan ang proof of ownership ay tax declaration pa lamang at wala pang titulo, paano malalaman kung ito ay clean tax declaration, meaning safe siyang bilhin. So, una, ang gagawin nyo ay hihingi kayo ng Xerox copy ng tax declaration o di kaya picture ng tax declaration. Tapos titingnan nyo yung nakapangalan, tatanungin nyo kung siya ba yung seller o di naman kaya ay baka yung nakapangalan sa tax deed ay mama or papa, lolo or lola. So as my advice as a real estate salesperson, kung plano nyong bumili ng lupa na tax declaration pa lamang at wala pang titulo, ay highly advise na bilhin nyo yung lupa kung saan ang nakapangalan sa tax deed ay buhay pa at siya mismo ang seller or nagbebenta. Kasi mas madali ang proseso ng pagpapatitulo kumpara if ang nakapangalan sa tax deed ay lolo, lola o di kaya naman nanay at tatay. So again, i-reiterate ko po, mas magandang bumili ng lupa na tax deed pa lamang basta ang nakapangalan sa tax deed ay yung mismong seller at buhay pa siya. Reiterate ko lang din po na kapag ang pinangahawakang proof of ownership pa lamang ay tax declaration, ang value po ng lupa ay hindi masyadong kamahal, okay, compared sa may titulo. Let's say for example, yung lupa ay 1 hectare at ang market value niya ay 1M pag title. Pag tax deed pa lang yun, nasa half ng 1M yung value niya. So 500,000 lang pag tax deed pa lang. It's just an example para may idea kayo. So ngayon, let's say may nag-offer sa inyo ng lupa na ibinebenta tapos yung pinanghahawakan niyang proof of ownership ay tax deed. So una niyong gagawin ay hihingi kayo ng kopya ng tax declaration. At let's say nalaman niyo na yung seller at saka yung nakaname sa tax deed ay same person. That is very good. Tapos, pangalawa niyong gagawin para ma-verify talaga na clean tax declaration siya ay pupunta kayo sa DENR or Department of Environment Natural Resources. Kasi pag sa titulo, kung titulado ang lupa, pupunta kayo sa Register of Deeds para kumuha ng tinatawag nating Certified True Copy of Title. But since yung proof of ownership ay tax deed pa lang at wala pa talagang titulo, pupunta kayo sa DENR, okay? Kung saan naka-address yung lupa or naka-register yung lupa na binebenta. Pagpunta nyo doon sa DENR, ibibigay nyo yung kopya ng tax declaration o di kaya provide mo yung lot number. Kasi ang i-check doon ay yung tinatawag nating survey claimant. Okay? So dapat yung survey claimant na nakapangalan doon sa record ng DENR ay pareho sa nakapangalan sa tax declaration. For example, dito nakapangalan ay si Betty. So dapat pagpunta ko sa DENR, pagtanong ko doon sa DENR at pag-check kung sino yung survey claimant, dapat Betty ang survey claimant. Ngayon, pag iba yung nakapangalan doon sa DNR, iba yung record nila na survey claimant, let's say sa tax deed Betty, pero doon sa record ng DNR yung survey claimant ay si Betty Lafea, so mag-iba. Wag mong bibilhin. Okay? Wag mong bibilhin kasi possible yan may nag-apply na for titling. Basta ang bibilhin nyo lang ay dapat yung naka-name sa tax deed at saka yung name na sa survey claimant ay the same.
dapat pareho. Now let's say na found out mo na pareho naman si Betty sa tax deck tsaka si survey claimant sa DNR ay the same. Yun, very good yan. Yan yung tinatawag nating 100% clean tax declaration. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang inyong pag-practice ng due diligence. Kailangan mag-consult kayo sa mga katulad namin, real estate salesperson o di kaya broker or appraiser. Meron naman kaming Facebook page. Pwede kayong mag-direct message sa aming Facebook page para malaman naman kung aalamin mo baka ang tax declaration ay mayroong mother title. Okay? O di kaya naman ay naka-mother tax deck yan. Let's say for example, dito, yung lot number kunyari, lot 1. Tapos nakita mo dito sa lot number lot 1-A. So meaning, pag may corresponding letter after the lot number, let's say lot 1-A, lot 2-B, yung kategorya niya A, B, C, D, meaning naka-mother tax deck yan. Okay? So, kailangan i-check mo din yung lot number kapag mayroong dash A, B, C, D, or A. Pagka lot number lang, let's say lot 1, walang dash A or dash B, goods yan. Pero pagka may nakalagay na dash 1, dash A, dash B, dash C, yan, mag-ask ka na ng assistance sa mga katulad namin para ma-verify namin sa Senro, sa Penro, sa LRE, sa DAR, baka napasok ito ng DAR Globa title, tapos pinasubdivide na siya. Okay, yun lang. So anyhow, yung main topic lang naman talaga natin dito ay paano malalaman kung ang lupang binebenta na tax declaration pa lamang ay 100% clean at pwedeng bilhin. So, sana ang video na ito ay nakatulong sa inyo. Kapag may mga tanong pa kayo, huwag kayong magatubiling mag-comment sa ating video. At again, huwag kalimutang mag-follow sa aming Facebook page at pa-subscribe na rin dito sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa panonood. Good afternoon.